Hello leaders, so mayroon lang ako konting advice. Marami kasi hindi pa rin alam yung gantong mindset. So kung gusto mo talagang umasenso, kung gusto mo talagang yumaman sa industriyang ito, sa network marketing, so ang mindset po talaga ay napakahalaga. Kasi kung ano yung mindset mo, yun yung nagdi-dictate ng galaw mo eh. Yung mga decision mo diyan galing sa mindset. So ang unang mindset na dapat mong kailangan gawin dito, kailangan meron ka bilang isang networker, bilang isang leader. So una sa lahat, ang networking po ay is about building people. So magbi-build ka ng tao, kailangan mag-duplicate para makapag-build. Hindi ka makapag-build pagka walang duplication. So kapag nag-build ka, kung ano lang yung kaya mo, halimbawa nakasampu ka lang, 10 lang talaga kaya mo. So kung hindi ka marunong mag-duplicate at magturo, so mananatiling 10 yan. Mabagal gumalaw yan. Kasi sa'yo kukuha ng lakas yan, sa'yo kukuha ng galing, talino, sa'yo kukuha ng inspiration yan. Ikaw yung mag-initiate kung ano yung dapat nilang gawin. Kailangan, papakita mo sa kanila kung ano yung gusto mong gawin nila. Hindi ka lang basta, hindi ka magkukumand kasi hindi ka naman boss dito. Kailangan lang makita nila kung ano yung ginagawa mo. So by doing that, ginagaya ka nila. So kahit hindi ka magsalita, gagawin nila yon. Kasi titingnan nila kung ano yung kilos mo, kung ano yung galaw mo, gagawin nila yon. Kasi iisipin nila, ganun pala tamang gawin. Gayahin na lang natin. Kasi ganun lang ginagawa ko eh. Ginagaya ko lang po yung kilos at mga pananalita nung mentor ko, nung mga mentor ko. So gayon ang una mong gawin. Kailangan i-duplicate mo yung mga tao mo by doing good example, by motivating them. Okay? Be an inspiration to your team. Kailangan lahat ng post mo kailangan related lang sa business mo. May konting funny moment pero huwag ka magpo-post ng mga negative o kaya yung nonsense, wala namang saysay, hindi pa punta sa pangarap mo, walang intention na maganda. Kailangan bawat post mo, kailangan naka-align pa rin siya dun sa business mo, naka-align pa rin dun sa paano mo i-guide yung tao mo. May purpose pa rin bawat posting mo, para sa kanila to, nakikita nila to. Tapos lahat ng, kasi kung magpo-post ka ng nega about sa downline mo o about sa upline mo, gagayahin ka ng mga tao mo. Tandaan mo, upline ka. Kung binabash mo yung upline mo, gagayahin ka ng mga tao mo. Baka isang araw, hanapan ka ng butas niyan, ikaw naman ngayon ang ibabash. Ikaw naman ngayon ipopost niyan. Ako nyo? So ganun din sa downline mo. Huwag mong i-degrade o huwag mong mamaliitin yung downline mo sa social media. O, ano ba example nun? Grabe tong downline ko. For sale downline, issue. Huwag ganun. Kasi yung mga downline mo, may downline din yan. So magiging attitude niyan, lahat ng downline nila, ganun din ang tingin nila. Hahanapan nila ng mali, tapos ipopost nila sa social media. So parang magiging negative atmosphere yung grupo nyo. Magkakaroon ng negative vibes. So sa upline, ganun din. Pag nag-post ka ng upline, tandaan mo, upline ka rin. Okay? So huwag nyo i-criticize upline or downline. Love your upline, love your downline. So okay, so magbi-build ka ng magandang relationship sa grupo mo. Tapos yung posting mo puro positive about your team. So pag merong bumagsak na rango, huwag mong i-criticize. Sabihin mo lang, okay lang yan, normal yan. Lahat dumadaan dyan. Kahit anong company ka pumunta, normal po talaga ang attrition. Iparamdam mo sa kanya na normal yun. Huwag mong sabihin na, ano ba naman yan? Ang tamad-tamad mo kasi, kaya yan, tinan mo, bumaba tuloy rango mo, di ka kasi umaatindi. Pag ginanon mo yun, lalong mawawala ng gana yun. So i-motivate mo pa rin. Kahit alam mo naman na tamad yun, huwag mo lang i-direct to the point. Alam mo yung mga tamad, yung mga pangit na ugali sa downline, hindi po yan dinadaan sa direct approach. Kapag direct approach ang ginawa mo dyan,
may hurt po yan, masasaktan yan, tapos mawawala ng gana yan hanggang sa bumitaw na yung tao mo. Dapat laging pinupuri yung tao. So kung wala kang magandang sasabihin sa tao, so wag ka lang magsalita. Okay? So kung meron kang pangit na nakita sa kanya, kung gusto mong punahin, ang way ko, ginagawa ko sa social media. At least walang pangalan. Gagawa ko ng video, tapos ipopost ko sa FB, or isesend ko sa mga GC yung video ko na related dun sa naging problem ng isang tao sa under my team, para ma-realize niya na mali yung ginagawa niya. So kagaya ngayon, nagbablog ako. For the past 1 week, marami akong na-experience na mga ganyang attitude ng downline, uplines, nakikita ko sa social media, nakikita ko sa GC. So hanggang sa pumasok sa isip ko na kailangan i-correct yun. Akala kasi nila tama yun. Akala kasi nila okay yun. So wala namang maidudulot na maganda yun eh. So ang mali ay pagka ang mali ay sinolusyonan mo ng isa pang desisyon na mali, so lalong magiging mali. So then okay, so doon tayo sa building, no? So build mo yung network mo, kailangan mag-duplicate ka. So pag na-duplicate ka, lalaki yung grupo mo. Okay, so ang network marketing is about building network. So kailangan ma-duplicate ka, kailangan ma-simplify mo lahat ng bagay. O as a leader, hindi po pwedeng ayaw ko nito, ipopost mo ayaw mo. Tandaan mo, pag sinabi mong ayaw mo yan, yung tao mo mahahawa yan. Sasabihin ng tao, ay ayaw ko rin nun. Pagka kinikriticize mo yung CEO o kaya yung company, ano ba naman company na to? Ano ba naman to? Bakit ganun? Wala pa rin ganito, wala pa rin ganun. Pagka ganun yung attitude mo, gagayahin ka ng mga tao mo. Magkakaroon sila ng hatred. So magagalit na rin sila to sa company kasi sinimulan mo eh. Sinimulan mo kasi. Dapat pag ikaw nasa network marketing, meron kang sense of ownership. So pagka meron kang sense of ownership, hindi mo sasabihin yun. Okay? So lahat po ng mga lumalabas sa bibig mo dapat galing sa puso mo yan. So para maganda ang lumabas sa bibig mo galing sa puso mo, kailangan yung puso mo malinis din. Kailangan mahal mo yung company. Kasi pag mahal mo yung company, hindi mo pagsasalitaan ng ganun yung company. Uunawain mo yung company. Okay? O, sige, specific tayo. Ang Live Good po ay wala pang warehouse. Ang delivery ng product natin matagal, minsan 1 month, 2 months, 3 months. So galing po kasi yan ng Germany, yung bumabagsak sa Pilipinas, galing po sa warehouse ng Germany. Meron tayong warehouse sa Florida, meron tayo sa Germany, meron tayo sa Canada. So yung sa Pilipinas, from Germany po yan. At hindi po talaga mabagal ang Germany. Ang mabagal po Pilipinas. Pagdating po kasi dito, ang tagal po yan, daming dinadaanan. Actually 1 week lang po, nasa Pilipinas na po yung product natin. Dito na lang po tumatagal yan. So hindi pa rin kasalanan yan ni Live Good. Okay? So ngayon, maliban dyan, 200 countries po ang sinusuplayan ng product ni Live Good. Pero ang warehouse natin wala pa sa 5. Okay? So isipin mo mabuti, paano na lang yung ibang country wala ring warehouse? Dito wala ring warehouse. So ibig sabihin po, wala pang 2 taon ng company. So isipin mo mabuti, hindi ho agad-agad maglalagay ng warehouse sa bawat bansa ng ganun-ganun na lang. Marami pong kinukonsider yan. Ang ibang company nga inabot ng ilang taon bago nakapag-put up ng warehouse every country. So susunod na ang Pilipinas, maghintay lang po tayo. Okay, so wag po tayo maging nega dyan. Yung iba ginagawang dahilan yan para mag-quit. Tandaan nyo, ang tagal na natin kumikita sa Live Good. Sa lahat ng kumikita sa Live Good, ang tagal na natin kumikita sa Live Good. Hindi naman natin masyadong inintindi yung delivery ng product. Kasi dumarating naman. Ako po every month may delivery po ako. Kasi po every month na po ako nag-order. Kaya lahat po nakakasa. Ibig sabihin, yung unang 3 months lang ako naghintay. Unang 2 months lang ako naghintay. Then the rest, every month na po kung meron delivery. Kasi buwan-buwan po ako nag-order. Nakapila na lahat. Kaya yung darating ngayon, order ko 2 months ago.
Nakukuha nyo yung punto. Tapos yung darating next month, order ko 3 months ago. Order ko 1 month ago. Nakukuha nyo yung punto. Diskarte lang po yan. Okay? So, kung magiging nega ka sa company, magiging nega ka sa upline mo, magiging nega ka sa CEO, so hindi ka ibe-bless ng live good kung ikaw mismo marami kang negatibong komento sa company. Hindi ka ibe-bless kasi babagal ang kilos mo pagka meron kang galit at meron kang biniblame. Lagi mong biniblame yung company, lagi kang nagko-complain sa company. Nakakabagal ng kilos yun. Nawawala yung belief mo, nakakabagal ng kilos yan. Kaya ang tendency niyan, pag na-recruit ka sa ibang company, mabilis kang sumasali, mabilis kang lumilipat. Kasi nga, dahil ang dami mo kasing naglalarong utak na negatibo doon sa company tsaka sa upline mo. Kaya ang bilis mong mapalipat. Ngayon, pag lumipat ka dyan, ang tanong, lahat ba ng hinahanap mo, makikita mo na ba talaga dyan? Baka pag nandiyan ka na sa kabilang company, hanapin mo na naman yung magaling na CEO, kailangan yung company ganito, ang dami mo na naman demand dyan. Pati sa upline mo na nilipatan mo ngayon, may makikita ka lang na hindi maganda dyan, ang dami mo na naman komento. Hindi mo matatapos yan kasi bawat company po ay may kanya-kanyang strength at weaknesses. At bawat company po ay may kanya-kanya pong diskarte, may kanya-kanyang kagalingan, kaalaman, kahinaan. Bawat company po hindi po perpekto. Basta ang bottom line, hahanapin mo yung maganda sa bawat company. Importante doon, maganda yung product, matino ang CEO, kahit medyo delay yung mga project. Actually sa Livegood wala akong nakitang problema kasi lahat na lang ginagawa ni Ben Glinsky para sa ating lahat. Yung compensation plan pinaganda pa lalo, di ba? Dati wala kang sa retail commission, alam ko dati limited, ngayon mas maganda yung retail commission natin. Tapos sa mga product, ang dami mga bago ngayon, ang dami mga naka-line up. Hindi lang po tayo food supplement, parating na po yung mga product natin na gadget, apparels, watches, household products. Marami po tayong parating na product. Parang Amazon po yan. Nagsimula po si Jeff Bezos sa tama ba? Si Jeff Bezos ba yung founder? Kung di ako nagkakamali alam niyo naman ako, minsan may Jeff Bezos, alam ko sa Amazon. O di ba nag-start sila sa libro lang, pero ngayon di ba ang dami na. Si Livegood nagsimula sa food supplement, tapos may beauty products na tayo, magkakaroon tayo ng mga marami pang product, anything under the sun. So sa CEO natin, well experienced for 20 years, well experienced sa pagtatayo ng mga company. So wala ka nang hanapin pa. Kaya nagtataka ko bakit nagpapadala ka doon sa mga negative na pinipid sa utak mo nung mga lumipat. Pinipid sa utak mo na ito Livegood ba, sinisiraan. Kaya ikaw ngayon nadadala ka kasi nag-entertain ka. Sa amin ganito, dyan ganito. Guys, o sige, specific tayo. O sa iba may subscription, may product. Hindi ko subscription yun, ang tawag dong quota. Buwan-buwan bumibili kayo. Ang subscription po dapat may services yung subscription. Ang services natin ay meron tayong e-commerce website, meron tayong panel, meron tayong co-op system, parating na, meron tayong dropshipping website, meron tayong murang-murang product compare sa ibang company. Kailangan may comparison, malalaman mo kung talagang mura ba yung product, kung talaga bang maja-justify ba ng company yung subscription. So unang-una, hindi ho papasa sa US po yan pag hindi nila na-justify yung $9.95 na subscription per month na walang return na product. Pag hindi na-justify yan, hindi ho a-approvean sa US yan. Kaya yung mga services natin, murang product, talagang na-justify talaga ng company. Kaya nga siya na-approve. Kasi maraming mga MLM lawyers yan sa US na nag-approve. So ang Livegood, nag-hire ng magagaling na MLM lawyers yan. Kaya nga ho tayo pumasa eh. Kaya nga 200 countries nakakapasok tayo, di ba? Kasi nga yung company natin
nakapag-comply. Tapos yung affiliate fee na $40, nasa batas po yan sa US. Yung $40 na yan, maliit pa nga po yan eh. Ang kapalit niya website, nakapanel ka pa. Diba? Hindi nila naintindihan yun. So marami kayong hindi alam, na ang alam nyo lang mambash, mangnega. Kaya nawawalan kayo ng gana kasi nasa libgod kayo, kumikita kayo kahit papano, tapos magnenega-nega kayo, ibabash nyo yung company, kaya kayo nahihirapan. Kaya ang ending, kayo rin ang nagsasuffer, hindi rin kayo kumikita. So yung mga downlines nyo, ginagaya kayo. So tandaan nyo, when you're up, go down. When you're down, go up. So ano ba ibig sabihin yon? Pag down na down ka, pag down ka, disappointed ka, frustrated ka, malungkot ka, huwag kang kakausap ng downline. Kasi matatransfer mo lang sa kanya yung frustration mo, yung disappointments mo, pati yung complaint mo sa company, may itatransfer mo lang yan sa kanya. So siya, ma-adapt niya yon, gagayahin ka niya, at mapipil niya yon, mawawalan din siya ng gana. Pati sa tao niya, sasabihin niya. So pag down na down ka, at marami kang tanong sa utak mo, hindi mo mapigilan magnega, tumalong ka sa taas, hanapin mo yung mga upline mo, doon ka mag-confess, doon ka mag-confess kung ano yung mga naglalaro sa utak mong negative. Tawagin mo si upline, upline, bakit ganun? Wala pa tayong ganito. Upline, bakit ganun? Hindi ko maintindihan yung ganito. Upline, bakit ganun? Dapat ganun. O kung meron ka mga reklamo o mga complaint, sa upline ka, huwag kang magkukwento sa downline. O kaya na-discourage ka, na negative ka, na reject ka, huwag kang tatalon sa downline. Merong iba ganito eh, alam mo downline, grabe no, maghapon ako nag-invite, walang sumali, downline no, grabe pala tong negosyo to, ang hirap no. O kinuwento mo pa sa downline mo yung hirap mo, syempre bibit-bitin din niya yun. O nga, upline, mahirap nga, tara quit na tayo. Parehas kayo nagkukwit tuloy, pati downline mo nagquit dahil sa'yo. Dapat ikukwento mo yan sa upline. Kapag ka down na down ka, sa upline ka makipag-usap. Ito naman si upline, huwag ka namang aayunan mo pa yung downline mo, nagsalita ng negative. Oo nga upline, ay oo nga downline, tama ka dyan. Diba? Ikaw bilang upline, dapat ikaw yung motivator, ikaw yung magsisilbing lakas nila. Huwag kang magpapakita ng kahinaan sa downline mo. Pagka yung downline mo maraming problema, maraming mga confession sa'yo, huwag mo i-absorb lahat. Pakinggan mo lang, pero huwag mo i-absorb. Kasi pag in-absorb mo yan, mahahawa ka. Pakinggan mo lang, tapos payuhan mo siya. Sabihin mo lang, example, yung nadadown siya dahil tinamaan siya ng attrition, o di ikaw bilang upline, sasabihin mo sa kanya, hindi yung upline, grabe no, dami yung attrition ngayon no, bumaba rango ko eh, lagasta ako, bumaba pa income ko. Tapos ikaw naman, si upline, ang sasagot mo ganito, oo nga, ako rin, grabe no, ang hirap. Eh di nahawa na yan, sinang-ayunan mo pa eh. Pagka may downline kang ganyan ang kwento, ang kasagot diyan ganito, okay lang yan downline, normal yan. Actually talaga namang normal yan, nalalagasan, nararanasan ng lahat yan. Kahit saang company ka pumunta, may tinatawag na attrition. Hindi lahat ng nasumasali nagtutuloy. Okay? So merong 5 klase yung ng leader, o 4 na klase ng tao na pumapasok sa company natin. Una, yung na-hype lang, nabigla sumali tapos hindi na gumalaw, hindi na tumuloy. Yung isa naman, napilitan lang kasi kinukulit ng kaibigan. Yung pangatlo, humahataw, tapos nung tinamaan ng konting hirap, tinamaan ng attrition, kumikita na, tapos biglang bumaba income, nawala ng gana. Hindi niya na nakikita yung future niya, nag-negative na. Sa madaling salita, naging negative na yung perspective niya doon sa mga attrition, tsaka sa mga nangyayaring pagbaba ng income. Bumibitaw din yun, yung mga yun, o kaya lumilipat, nagpapauto sa ibang company yan.
So yung pang-apat, yan yung klase ng tao na sumali kasi may malalim na dahilan, humataw, tapos kumita, tapos nalagasan ng grupo, naging positive pa rin, tumuloy pa rin ng tumuloy, nag-build pa rin na nag-build, nalagasan, nag-build, nalagasan, nag-build. Yan yung mga yumayaman. Kasi ang mindset kasi niya, pag siya bumitaw, lilipat siya sa ibang company, magsisimula na naman siya. At yung problem na ayaw niya, mararanasan din niya yung sa kabilang company. Same lang. Kasi hindi mo matatakasan yung attrition, hindi mo matatakasan yung lagas. Kasi kahit anong company meron yan. Kasi kung lilipat ka, same lang, mararanasan at mararanasan mo rin yan. Hindi mo namamalayan, nakakalimang company ka na, palipat-lipat ka na lang, wala ka nakukuhang resulta. Hanggang ang nangyayari, pati mga tao mo, nawawala na yung loyalty. Isang araw marirealize mo na lang, bakit hindi ka pa rin yumayaman. Marirealize mo na lang, na ayaw mo na mag-networking. Sasabihin mo sa sarili mo, hindi para sa'yo ang networking. Yun ang tendency na mangyayari sa'yo. Kung yun ang attitude mo. That's why maraming junkies, maraming lumilipat na walang resulta. Kaya nga junkies yan kasi walang resulta. At kaya nga walang resulta yan kasi junkies yan. Vice versa lang yan. Kailangan, kung gusto mo magka-resulta, makinig ka sa nagka-resulta. Makinig ka. Ang sabi ko sa inyo, sinasabi ng mga mentors natin, mag-focus ka sa isang company na nagdesisyon ka na yan na yung hahatawin mo. Hanggat wala ka nakikitang problem, hanggat walang problema, hanggat maganda company, maayos ang system, hindi naman delay ang payout, maganda product, huwag kang bibitaw, humataw ka. Kung hindi ka kumikita masyado, hindi problem ng company yun. Baka problem mo yun. As long as problem mo yun, tuloy ka. Basta hindi problem ng company, tumuloy ka. Kasi yung iba hindi kumikita. Samantalang ang dami naman kumikita. Ang iniisip niya agad, hindi siya para dun. Pangit yung company. Hahanap siya ng ibang company. Hindi yun ang solusyon. Ang solusyon dun, ayusin mo yung mindset mo, ayusin mo yung activities mo, ayusin mo, damihan mo yung actions mo. Kasi bakit maraming kumikita tapos ikaw lang hindi? So hindi company ang problema, ikaw. Madalas ganun nangyayari. Sinisisi nyo company may problema kahit ikaw ang may problema. Kaya nangyayari, lilipat ka ngayon kasi hindi ka kumikita. Kala mo company may problema porque hindi ka kumikita. Lagi mong isipin yung kabilang side. Bakit sila kumikita? Bakit ang dami kumikita? I-review mo mabuti. Bakit bawat company puntahan mo ngayon? Sino pinakamaraming millionaires club? Live good. Wala pang 2 taon. 1,000 na ang milyonaryo. Yung ibang company, 7 taon na, 5 pa lang ang milyonaryo. So, isipin mo mabuti. Company ba may problema? O ikaw? So, yun lang. Maraming salamat. Sana maging positive ka na. Sana naririnig mo to. Sana ito na yung magpabago ng mindset mo. Sana isang araw, yumamang ka din. Sana ma-apply mo lahat ng mga natutunan mo. O kaya panoorin mo ulit to. I-download mo, i-upload mo. Para ma-recall sa'yo lahat to. Ma-refresh lagi sa'yo. Kasi hindi mo lahat maintindihan to sa isang upuan lang, sa isang panooran lang. Ako, marami akong pinanood na mga videos, marami akong pinakinggang mga mentors na hindi ko talaga naiintindihan sa una. Along the way, as time goes by, nare-realize ko, bigla akong binabalikan yung mga videos, bigla ako naiintindihan. Oo nga no, ngayon ko lang na-appreciate yung mga binitawang salita doon sa mga pinanood ko. Ngayon ko lang na-appreciate at ngayon ko lang na-apply isa-isa. Dati kasi hindi ko pinapansin yung mga yon. Maraming nanonood ngayon na hindi naman talaga iniintindi yung mga sinasabi namin. Hindi nila pinaniniwalaan. Kinokontra lagi nila yung kinokontra. Gusto nila yung sarili nilang pananaw ang nasusunod. So kung sariling pananaw mo ang masusunod, sana may resulta ka na. So kung may resulta ka na, pakinggan mo sarili mo. Ibig sabihin tama ka. Kasi nagka-resulta ka na. Yung result na gusto mo, yung talagang ultimate success na pinapangarap mo.
dapat yun yung talagang hintayin mong makuha mo bago mo masabi na talagang tama lahat ng ginagawa mo, tama lahat ng mindset mo. Kasi pag nakuha mo na yung success na sinasabi ko, yan, tama ka na. Hindi kasi pwedeng mauna yung success bago sabihin, hindi pwedeng mauna yung success bago yung perspective, attitude, character, skills. Mauna mo na yung skills, character, attitude bago yung success. Okay, kaya pag naging successful ka na, doon mo marirealize tama lahat ng ginawa mo. At para maging successful ka, kailangan pakinggan mo muna yung mga sinasabi ng mga mentors natin. Ako, nakinig lang din po ako sa mga mentors. Tinunod ko lang. Dinesisyonan ko sarili ko na makikinig ako sa mga mentors kasi marami magtuturo sa iyo kaliwat kanan, marami magtuturo, mamimili ka lang ng pakikinggan para hindi ka maligaw. Marami mga leaders ngayon, nakikinig sila kung kani-kanino. Nagpapauto sila kung kani-kanino. Kaya tinan mo yung nangyayari sa kanila. Ilang taon na sila para silang ligaw. Kakahanap ng promised land. Hanggang ngayon hindi nila makita yung promised land. Inabot na sila ng 60 years old. Nagne-network pa rin, hindi pa rin nakikita yung promised land. Kasi kung kani-kanino po sila nakikinig. Dito kumikita naman dito eh. Ang dami mong defense mechanism kung bakit ayaw mo makinig sa mga mentors. Sinusuway mo yung mga turo ng mentors. Ang dami mong defense mechanism. Sabi ko nga, pakinggan mo sarili mo kung successful ka na. Pero hanggat hindi ka pa naging successful, hanggat wala pa tayo napapatunayan, makinig muna tayo doon sa mga mentors na marami nang napatunayan. Doon muna tayo makinig. So yun lang, maraming salamat. Sana next year ikaw naman nagkukwento kung ano yung meron ka. Sana next year ikaw naman nagdadrive ng gusto mong sasakyan. Sana next year ikaw naman yung nakatira sa magandang bahay na pangarap mo. Sana next year maganda na buhay ng pamilya mo. Naniniwala ako sa iyo, kaya mo yan. Naniniwala ako sa iyo.